Hello, good morning everyone. Good morning sa maulan nga araw. Maulan mga tiyayeng pero hindi naman masyado malakas pero yan. Hindi tayo pwede mag pasaya-saya diyan sa labas. Kasi sipunin na naman tayo. Yan mga tiyayeng. Nag-prepare na for our lunch. Pero ngayon ko palang naanuhan na umpisahan itong ating pa good morning kasi sa 11:25 pa, so good morning pa. Magandang umaga sa inyong lahat. At yan mga tiyahing, alam niyo ba kung anong ulamir namin? Yan sa mga nito na mga gulay. Yun mga tiyay Langka yun mga tiyay. Lagyan namin yan ng gata at saka mayroong yung buto-buto ng baboy. Mayroon tayo. So ayan na. Pinakuluan ko na dito sa sa ating lutuan. Para kasi grabe ang pagka ng ice. Nagdikit-dikit pa. So, ginawa natin, i-boil muna natin diyan, para matanggal din yung, niya, ma-melt yung, ang ice, at saka matanggal yung unang sabaw ng, baboy. So, yan, si Nini. Ayan, Napag-isipan mo palang maglagay ng silupin sa kamay, no? Yan ang wise na tagaluto. Kailangan prepared at kailangan marunong ka kung ano ang panglaban sa mga dagta, mga tiyaying. Kasi mahirap yan tanggalin sa kamay. Noong unang panahon, yung pangtanggal namin dyan ay yung gas mga tiyaying ba? Kerosene. Yun ang pangtanggal namin dyan. Ang dali lang matanggal ng mga dagta ng mga ganyan, mga dagta ng langka. Doon sa mga medyo mano pa kami, elementary, high school, kasi doon sa lugar namin sa Calubihon, kasi doon ako lumaki, doon ako nagdalaga. Daming mga mga langka doon sa amin din, sa paligid ng aming bahay. So ang gaganda pa naman ng mga tiyaying. Ang gaganda pa naman ng ng variety, yung mga yung parang pinakaunang variety, original na mga variety, yung native na variety ng mga langka. Malaki ang mga niya ba, yung meat, mga malalaki mga tiyay at juicy, matamis. Yun ang sa amin noon. May puno talaga ng langka na ganun. Kasi hindi lahat ng puno ay blessed kayo na magkaroon ng matamis at saka maganda ang mga niya, mga meat niya, mga tiyaying. So yun ang sa amin. So ang tagal-tagal ko nang hindi nakatikim ng mga langka na ganun. Matagal na talaga kasi yung mga langka namin na kinakain dito, binibili lang namin yan, yung mga variety galing na Thailand, basta hindi na original na langka natin. So, matagal na din akong hindi nakakain ng ganyan mga tiyay, yung ginataan na langka. Sobrang tagal na kasi hindi din ako masyado fan ng mga ganyan kasi yung paggawa pa lang naman, yung paggawa ng pagkain ganyan, kailangan mo talaga ng ng time. So, nung unang mga araw, nakaready na yan ang kerosene para sa mga kamay namin. Pero ngayon mga tiyaying, dahil wala naman talagang kerosene na dito sa mga bahay-bahay, minsan gumagamit tayo ng oil pero hindi din madali. So, ayan si Nining, naisipan niyang ganyan ang niya, naglagay siya ng silupin sa kanyang mga kamay mga tiyay. So, di ba wise yan na wise na tagaluto mga tiyaying.
So, dapat ganyan, no? So, good morning everyone. Unang ano natin sa tanghali ay mag-prepare na ng ating lunch. Gusto ko sanang lumabas. Kaso nga, maulan. Pero, nandito naman si Rimrim. May ano naman tayo, may driver. Pero, basta, parang hindi ko feel na magbihis o ano sa panahon na ganito mga tiyay. Dito na lang tayo. Update later. Hello mga tiyaying. Sa wakas naluto na itong ating putahe. Ang ating ginataang langka with pork. With pork mga tiyaying. So mukhang na. Ready na tayo para sa ating lunch. Sige na. Wala na mga tiyaying. Kain na tayo. Kain. Bakit mayroong pa dito? Di mo to nilagyan ng takip? Ha? Baka dapuan yan ng kuwan? Mga tiyaying? Dapuan ng langaw. Pero walang langaw ngayon ba? Siguro dahil umulan, no? Mayroon naman, mga ilang kuwan lang. So, ganito lang tayo mga tiyay. Mayroon sana akong talaga lalakarin today. Pero bakit hindi ako lumabas? Dahil maulan mga tiyay. Huwag natin bahala yung ating health. Hirap kasi magkasipon tayo at magkaubo. Ako pa naman ay may karanasan sa mga pneumonia. Kaya medyo maingat ako talaga. Hindi na masyado ako nagpapagod. Hindi na masyado kasi 2 beses na ako inatake ng pneumonia. So, na naman natin yung mga pneumonia. Pero nandito tayo sa harap ng ating kapag mga tiyaying. So, dito na. Ayan na. Ready na tayo. Ganyan na ba yan? Ganito na siguro yung ni Nining. Sige, lagay muna natin dito, no? Laoy naman si Ziki, kapoy yung bataa lagi, Ayan, okay, Who's that? Sino yan? Ha? Wala siya nagdalag motor? So, yun mga tiyaying, Yun ang ating sure. Yan. Kain tayo mga tiyay. Hello, good evening mga tiyaying. Good evening sa inyong lahat. Good evening sa ating mga kaibigan. At ayun mga tiyaying. Sus, grabe. Grabe mga tiyaying. Nag-isa lang talaga ako dito sa bahay. Ang oras natin ay 6:54 na, malapit na mag-7. Ewan ko lang kung nasaan sila, Ziki at si Walter. Bakit hanggang ngayon wala pa sila. Pero si Ziki, pumunta yun sa kanyang lolo. Doon sa Valencia City. Sa sentro mga tiyaying. Kanina pa yun, mga after lunch. Pero hanggang ngayon, andoon pa daw, sabi ng tita. Andoon pa daw si Ziki. At si Walter naman, nagtaka ako mga tiyaying kasi andito lang yung motor niya. Andito lang yung motor niya, Yun ang pinagtataka ko mga tiyay kung mayroon bang sira ang motor, bakit hindi niya dinala. At ang mga kasama ko lang dito ay tulog na. Tulog na mga tiyay, si Luca at si Sky mga tiyaying. Tulog na sila at ako na lang ang dito. Ang nagtikaw-tikaw ba mga tiyaying. Ay nako. Grabe ang hirap ng ko mga tiyay. Ang hirap ng buhay ko dito. Kaya nung pumunta ako ng Japan mga tiyay, grabe, ako pa ang mag-una sa ako pa ang unang maligo, magbihis.
Kahit tulog pa silang dalawa ni Bim at si Ziki, ako pa yung nag-una. Kasi gusto ko na pag ano nilang dalawa, wala na, ready na talaga ako. So yun mga tiyaying. Kung kayo ang tanungin ko mga tiyay, kaya ninyong mag-isa lang. At yun pa ang pinakamahirap dito kasi yung chandelier natin ayaw na gumana mga tiyaying. May problema sa ano ba, sa switch. Kaya hindi ko na lang siya hindi ko na lang siya pinaandar mga tiyay kasi parang mag-spark yung ano niya ba, yung switch bitaw niya mga tiyaying. So, hinayaan ko na lang yan ganyan. At ang dami pang mga ilaw diyan na hindi na gumana mga tiyay, pati dito sa likuran at dito sa grahe, yung nilagyan ng motor ni Walter. Ni Walter. Ito dito banda mga tiyaying. Oh. Hindi na gumana yung ano ilaw diyan, yung bulb. At medyo na talaga ako mga tiyaying. Super lonely talaga ako sa lalong-lalo na ngayon mga tiyay kasi maulan at gabi na. So medyo nahirapan talaga ako mga tiyaying ba. Iwan ko kung anong oras si Ziki uuwi ngayon mga tiyay. Ano na lang siguro ako muna. Akyat muna ako sa taas. Kasi kailangan ko ding kailangan ko pailaw ng ano ko dito. Yung tingnan mga tiyay. Yun sana ang chandelier kung gumana lang sana yun. At ang problema naman kay ito, naipagawa na namin ito minsan. Pero ilang araw lang, bumalik na naman sa kanyang problema. Mag-spark na naman siya. So, dahil gusto natin yung safety ang mga natin mga tiyaying, safety tayo. Hindi ko na lang yan pinaandar. At ito dito, grabe. Ang dilim mga tiyaying. Pasigan natin ang ilaw natin. Grabe ang dilim. So, ayan na. Pinaano na natin yung ko muna dito mga tiyay ha. Tika muna. Ayun mga tiyaying. Hindi tayo parang wala tayong nakita. Dito ako nakatambay kung pag ganito ng oras mga tiyaying. Kasi alam mo naman, minsan nga yung mga bata, ang tagal lang umuwi sa bahay, oy. So medyo din ako ba? Mahirapan din ako. Kasi, yung pala yung bintana pala mga tiyaying. Hindi pala na close. Problema na naman tayo sa mga lamok dito. So yun mga tiyay. Pasensya mga tiyay. Medyo lang talaga ako mga tiyaying. Minsan lang ako makapag update sa inyo mga tiyay. Dahil marami din kaming kinabisihan din. Kinabisihan ba? Wa gyud ning ayo ni atong Tagalog mga tiyaying oy. Ko muna itong natin bed. I-plaster natin ng maigi. Iyon dito kanina si Ikiboy tapos ganyan ang nangyari sa kumot ko, hindi na itupi ng maayos ni Ziki. So, dito na lang tayo. Usap-usap na lang tayo dito mga tiyaying. Magandang gabi sa inyong lahat. At ito ang iyong taga paglingkod. Si Tiyaying.
So, yun mga tiyay, itutuloy natin tong ating ating usapan. Usapan ako lang ang nakipag-usap mga tiyay. So, mamaya pa ako mga tiyay, kahit na may ako mga tiyay, may chika din ako sa inyo ba. Ako ay isang na din, isang senior na din mga tiyay. Isang widow at isang senior din. At hindi talaga ako matutulog mga tiyay pag hindi ako nakapag-skincare. Minsan nga makalimutan ko nang maghapbat, lalong-lalo na dito sa atin sa Pinas. Kahit na summer dito, pag sa gabi ka na maghapbat, medyo, 'di ba? Medyo malamig ang tubig. So ayaw natin ng ganyan. Di gaya doon sa Japan na hot and cold ang kanilang tubig. So doon kahit gabi ako maliligo ko doon, okay lang kasi may init yung tubig nila, pero dito inanot ko talaga mga tiyaying parang ina-avoid ko yung mga ganun kasi ang ang panuhot balamang. Ano bang tawag panuhot sa Tagalog? Basta yung panuhot, yung masobraan ka ng lamig sa katawan. Masira, sasakit tong itong sikmura mga tiyay, sikmurain ako mga tiyaying ba. So, face lang talaga ako, lang talaga ako maghilamos pag gabi at mag skincare na din. Nasanayan ko na rin talaga yung mag skincare mga tiyay. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na may edad tayo, pwede naman natin ugaliin ang mag-alaga sa ating mga sarili. Kahit na ganito lang tayo, ganito na mga edad natin. Kasi, naman natin, karapatan natin yun na alagaan ang ating mga sarili, pagandahin ang ating mga sarili. Kahit hindi tayo maganda na sa time na ipinanganak tayo, ganito ang hitsura na binigay ng Diyos atin. Wala namang problema yun. Ang importante lang na maalagaan natin ang ating mga sarili. I-love natin ang ating mga sarili mga tiyaying ba. So yun ang ang maipayo ko rin sa kagaya kong senior na din, may mga edad na. Hindi natin pwede kalimutan yung pabayaan natin yung ating mga sarili kasi minsan nga pag hindi natin pinaganda or inalagaan yung mga sarili natin sa mga mirror, parang hindi na tayo gustong dumaan sa mirror mga tiyaying. Naranasan ko rin yan noon unang mga araw. Mga kabataan ko pa, medyo nasa mga 30 siguro ako noon mga tiyaying, yung 40s. Ayaw ko talaga ng mga mga dami pang chitsi-buritsi sa lalong-lalo na sa gabi mga tiyay. Wala talaga akong pakialam. Pero na-realize ko nung nag-50 ako, kitang-kita na talaga yung diferensya. Kasi madali tayong mag-age. Madali tayong mag-age madaling tumanda ang taong walang paki sa sarili. Iba talaga yung tao na nag-care sa sarili mga tiyay. Lalong-lalo na yung mga yung alagaan lang yung mukha natin or yung mga kuko natin dyan or mga ngipin natin. Yung mga ganun lang mga tiyaying. Simpleng paglinis lang sa sarili, malaking tulong na rin yan mga tiyay. Diba? Hindi yan advice na para yung waste ng pera or hindi magandang pagdala ng ating mga pera. Kasi yung ating skincare mga tiyay, hindi yan pwede yung mga hindi mahal. So, yun lang ang may advice ko sa the same sitwasyon ko. Na mas maigi yung medyo bata ka pa, mag-skincare ka na. Para, yung ma-delay yung ating aging. Ako nga mga tiyaying, nag-focus ako sa skincare, nasa mga 50s na ako. Kaya medyo delay na, pero
sa ano ko, sabi ng iba, yung mga kagaya ko rin na kagaya ng aking edad, sa ako mahilig mag skincare at yung kaparehas ng edad ko hindi, mas may diferensya talaga mga tiyay. Magka-diferensya talaga. At ako naman, hindi talaga ako mag-i-expose maigi sa init. Iniwasan ko yun. May ano naman, may time naman na mabilad tayo sa init, no? Pero hindi naman yung isang oras or ilang oras tayo na maka-expose sa init. Hindi. Mga ilang minutes lang yun. Yun ang ginagawa ko mga tiyaying. Kaya, yun. Yun ang ma-share ko sa inyo mga tiya sa gabing ito. Hello, good morning. Luto na tayo ng pang-breakfast ng ating estudyante. Ayan, oh. Ano lang to mga tiyaying pang-madalian. Corned beef lang to mga tiyay. At saka hindi na ako nagsaing ng kanin. Dahil may kanin hindi na kagabi, hindi na kain kagabi. Pero pinainit ko na lang ngayon. So, ganito ang eksena natin this morning. Parang wala pa rin init today. Hindi na mainit. Parang hindi pa sisikat si araw. So, good morning everyone. First day ng school ng GP. At inagahan ko na rin ang paghanda ng almusal para makakain na ng breakfast. So, yun mga kaya init tayo ng tubig natin. Dito tayo. Init na naman tayo para may tayo makakape. Yun naman ang ating morning coffee is life. Dito na rin lagay. Tapos isaksak natin dyan sa kuryente. Tapos i-on natin yan mga tiyaying. So, balikan natin ang ating corned beef. Ayan. So, yun mga tiyaying. Ibali natin dyan kasi parang nakakapagod na si kuha tayo ng ating mug. Ito yung palagi natin ginagamit na mug. Tapos dito na naman tayo sa ating ito. Patayin na natin ito mga tiyay. Kasi okay na to. Lagay muna natin dyan. Ayan o. Tayo ng coffee. Ito, ubusin na lang natin lahat ng mga ganito natin para wala na tayong balikan. Ito. So, ayan. So, tayo ng lagyan ng ating ito. Good morning everyone mga tiyaying. Ang aga kong nakatapos ng aking mga gawain sa labas ng ating bahay. Tapos na po akong nakapagwalis dyan. Dito. Tapos na din ako dito. Ito, napalabas ko na itong siluka. Pero, hindi naman siya mga tayo. Tapos na ako dito, pati doon sa kabila.
So, balik na natin to si Luca. Pasok ko na si Luca kasi hindi ko na tapos kumain. Uy, kasaba ba nimo? Saba, uy. Diara ka ha? Diara ka? Diara ka ha? Kaon ka diya ha? Kaon ka? Ang aso. Mamaya ko na ano dito, linisin yung porch natin. Maingay. Hello mga tiyaying. It's Monday. Pero nagampanan na natin yung mga outdoor natin ng mga... Unsa ka? Ha? Busy ba? Unsa day mong pangita? Muli kag tarong niya ha? Jiki. Ka magkuan dito. Isira na kay ang mga iro. Ayan na. Orientation ng kanilang school. Orientation ng kanilang school mga tiyay. At 8 AM ang kanilang orientation pero lampas na ng 8 AM. Saka na umalis. Si ganyan si Ziki. First day pa lang. Wala na. Palpak. Sumasakit na yung lalamunan ko sa ano. Kasi sigaw sa kanya mga tiyaying na mag-ano na sana. Mag-ayos na para maagang makapunta doon sa school. Yung school pa naman nila, automatic yan. Pag late kayo, hindi ka na talaga kakapasok. Pero siguro dahil ngayon ay ano pa, first day or orientation pa, hindi siguro masyado strict. Ayan mga tiyaying, dito tayo sa loob ng ating kwarto. At ako'y maliligo na. Pahinga ng konti. Kasi pag aakyat ako dito minsan, hihingalin si tiyaying. Ay, nako tiyay. Hihingalin si tiyaying kasi medyo yung ano namin bahagdanan. Yung medyo may pagka matirik sa mga tiyaying. Matirik bang tawag niyan? So, ang buhok natin ay sobrang sobrang parang malagkit na mga tiyay. Oh. Kasi hindi tayo naligo kahapon. Grabe ang lamig. Wala pa naman tayong dito sa bahay. Walang kahiter-hiter tayo. Ganyan ba? So, dito tayo. Open muna natin itong bintana natin. May tao pala dyan sa kabila. Pero i-open natin kasi wala na ilang araw na hindi na open tong natin window. So mga tiyaying, mamaya i-update kita dahil maliligo muna si tiyaying. Hello, good morning mga tiyay. Grabe ka morning. Pero ang ating weather ay uulan na naman to mamaya. Dami nating hinahawakan mga tiyay. Oh, may pa lip tint tayo, may moisturizing lotion tayo, may water bottle at may charger. Andito tayo sa terrace. At ang inyong tiyay ay tapos na po sa paligo. Naligo na po tayo mga tiyay. Dito magpa-good vibes tayo ng ating bougainvillea. Siya lang yung may magandang dito. May magandang dulot. May magandang pa-good vibes sa atin. Dahil siya lang ang may mga bulaklak na madami. Saan ba natin ilagay? Dito na lang siguro. Ayay! Ayay!
May tubig pala. Ay. Ano lang natin yan. Yung balde mga tiyaying. Ito yung gamitin natin mag-map tayo sa baba. Pero ginamit to ni Nining nung nag-map siya doon sa sa terrace natin mga tiyaying. Pero hindi na niya nababa. So ako na lang ang magbaba nito mga tiyay. Importante ito kasi hindi pa rin ako nakabili ng mga natin. Kagamitan ng ating kagamitan ng natin mga tiyay. Ano magtawag niyan yung ilagay muna natin dyan. Dyan lang muna yan. Baka malaglag, no? Ito mga tiyay ba? Gusto ko ilagay doon. Kaso lang, baka malaglag. So, dito muna. Dito ko lang muna siya ilagay, Dito, against the light. At yung iba, yung charger ko, andito sa loob ng baldi natin. Kunin natin to. At yung palip tent natin, kasi dito tayo palagi sa baba, no? At ang ating lotion. Binili ko to sa 7-Eleven last time, yung nag 50% off sila mga tiyay. So dito natin ilagay, pati itong ating lip tint kasi minsan gusto natin gumamit ng lip tint dito sa baba. Kaso, natatamad na tayong umakyat sa itaas kung doon natin nalagay. So, hindi pa tayo dito, nakalinis dito. Mamaya ko na lang yan pag tapos na po akong mga tiyay. Mag-breakfast. Dito ka. So, yun. So, dahil mga tiyay, yung first day sa ating duty, first day of work, first duty natin today, mga tiyaying, for how many years? First day natin na gampanan lahat na dapat nating gampanan this time. Pero okay lang yun mga tiyaying. Mag-usap na naman tayo. Noong unang mga taon kasi, siguro mga almost 10 years successive yun na may talaga ako dito, may help talaga ako dito sa bahay mga tiyay. Kasi unang-una may sakit si Habi. At nakafocus lang ako kay Habi. So yung mga ibang gawain, gaya ng paglaba, paglinis ng buong bahay, paglinis ng kapaligiran, pag-alaga ng mga aso, or pagluluto dito sa bahay, medyo malabo na kung ako lang ang gagawa niyan. Kasi focus na focus talaga ako ni Habi. Kasi minsan, 3 times a week mag-dialysis. Pero permanently, mayroon siyang 2 times a week na magda-dialysis. So, yung mga panahon na yun, 7.5 years yun mga tiyaying. Kaya medyo mahirap sa akin pag uwi natin dito sa bahay. May pa tayo, may pasyente pa tayo, tapos yung bahay natin makalat at mga aso natin hindi maalagaan din, wala pang sinaing. So napakahirap, no? 4 hours yung dialysis. So mag-umpisa yan sa mostly mga 10 to 11 a.m. And then matapos yan ng mga alas 11, 12, 1, 2, 3 p.m. mga tiyay. Pag uwi namin dito sa bahay, mga 4 p.m. na. So, at least, mayroon na tayong kakainin, malinis na yung bahay, naayos na yung mga gamit ni Habi, na may mga malinis na lahat. Kasi pwede tayo hindi malinis ang ating pamumuhay mga tiyaying dahil may may pasyente. So, yun mga tiyay. So, today, first day ng work ni tiyaying. Pero ang kagandahan lang kasi unti-unting inano ng mga kabataan yung mga ko dito, inaayos na ba
Yung gas rinse ko na may problema noon, yung malaking gas rinse din, pinalitan ng ganun pa rin kalaki na bagong bago.